Mabait talaga mga kababayan si Speaker Martin Romualdez. Bakit niya Mr. Maravillas? Sabihin ba naman mga kababayan doon sa sa OFW na bumasto sa kanya na I agree niya with the OFW who greeted me in Japan? Yun ang statement mga kababayan ni Martin Romualdez. Yung super funny ni Inday Sara na may daladalang placard at iningod-ngod pa yung nguso niya doon sa Amerikana ni Speaker Martin Romualdez. Kita ninyo mga kababayan ang gawain ng taong ito. O yan po si Martin. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story kung ano yung naging reaksyon ni Martin Romualdez kasi nagsalita na po siya. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na escape yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap pala po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Banga Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa, ayos na Mr. Maravillas. Before pala tayo magpatuloy mga kababayan, gusto ko munang pasalamatan yung aking mga dating kasama sa mainstream media noong panahon. Sila po, nag-reunion kasi kami ng mga dati kong kasama sa FBN Philippines Broadcasting Network Incorporated, DCRC-AM, Legazpi City. For almost 30 years mga kababayan, ngayon lang kami nag-reunion kasi. So sila po yung aking mga kasama. Yan po mga kababayan. Lahat kami mga members ng KBP, Albay Chapter. Ayan po, nagsalita po ako dyan mga kababayan. Sharing my syempre, yung aming mga masasayang araw noon, the glory days of DCRC-AM. Sila po, ang iba dyan, principal na, may arkitekto, may doktor, may author. Yung iba, nasa mainstream media pa rin. Yung iba dyan, mga student patrols namin, very successful na rin po sila sa kanya-kanyang mga karir. Yung iba, mga naging municipal councilor, kagawad sa barangay. So, tuwang-tuwa kami, mga kababayan ng aming pagkikita. Kami yung talagang mga legit na KBP members po. And as a matter of policy, bawal sa amin po ang mag-on-air. Hindi tulad ng mga fake news peddlers ng SMNI. Bawal sa amin po na mag-on-air. Pag hindi ka pa nakapasa, wala kang accreditation po sa KBP. You have to undergo examination. And dapat familiar ka sa Code of Ethics or ethical standards ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pag hindi po, bawal, hindi ka pwede na magsalita sa radyo, sa microphone po, mag-report o maging announcer po, maging newscaster. So maraming salamat sa aming mga kasama. Si Kuya Mel Rima po, ayan sombrero, sa yung aming production manager and mentor. Di ba nakakatuwa? Nagsulat nga po ng isang article ng pasasalamat siya. Ayan po yung kanyang sinulat after our reunion. Sabi niya dyan, as a student reporter and news writer, Santi
has shown a lot of potentials for growth in writing. His book, Guide to Effective Barangay Administration, is a living testimony to the prospect becoming real. Similarly, everyone in the 2 batches of student reporters I mentored during my heydays in broadcast deserve accolade for success in their chosen profession. Dr. Santi, Architect Gary Maso, School Principal Efren Bihirano, Ransom Aton, Al Armario, Bobby Ala, Chris Dalagit, naging municipal councilor po siya, tulad ko. Susan Balane, Joe Rocco, Elmer Anyunebo, Andy Madrigalejos, Friday Contado, and all who have gone through my tutelage. You are my pride. Nothing less were Dante Maravillas, June Alegre, Rose Olarte, and Annie Velasco, whose talents, competence, and dedication to their job catapulted DCRC to unreachable heights in a very competitive field of broadcast industry. I was the happiest in the Christmas party they hosted that served as reunion at the Podium in Legazpi City last Friday, December 15. Hopefully, it would be an annual affair as we plan to hold a gathering in recognition of outstanding media practitioners and posthumous award to those who left living legacy. So, natuwa naman po tayo mga kababayan na once again, sa haba ng panahon na hindi kami po nagkakasama, nagkanya-kanya na po kaming trabaho, career, nagkita-kita kaming muli after almost 30 years na kami po ay magkakatrabaho. So maraming salamat sa ating mga kasama sa mainstream media. Ayos. So balik po tayo sa ating topic. So, sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, Romualdez reacts to funny interaction with BP Duterte superfan. Superfan mga kababayan na bastos. O yan po ang pangalan, pasikatin natin para alam ninyo na itong taong ito na si Berwindi ay isang DDS na superfan mga kababayan ni Inday. Napakasama ng ugali. Di ba? Walang modo. Yan ang karamihan sa mga superfan ni Inday. Mana-mana lang anya yan, Mr. Maravilla, sa kanilang idol. Kita ninyo yung ginawa niya, mga kababayan, sa ating Speaker of the House. Pero sabi dyan po, but the House Speaker kept on smiling and made sure the OFW's companions took enough photos. The clip has been viewed over 370 times. Nag-viral po. Romualdez would react to this interaction in a short statement Sunday, December 17. So ngayon pa lang nag-react mga kababayan si Speaker. So sabi niya, I agree with the OFW who greeted me in Japan with a placard bearing a significant message. We should all support Anya and respect the Vice President, the late First District Representative said. Kita ninyo, napaka-mature mga kababayan ng ating Speaker of the House. Talagang hinog na pwedeng-pwede talaga na maging Pangulo. Kasi pinapakita mga kababayan dito yung pagiging statesman po niya. Yung statesmanship, kahit may nagpapakita ng masamang ugali in public, hindi po niya pinapatulan. Ganyan po yung matitinong leader. Tama po mga kababayan, hindi yung tulad ni Inday, mahilig magtantrum, tsaka yung tatay, mahilig magmura, mahilig magpahiya sa kanilang kapwa. Kaya yung mga supporters, ganun din po yung ginagawa. Masasama ang ugali, mga walang modo. Kaya sabi po ni Martin, ay agreean niya na dapat irespeto natin yung Vice Presidente. Kaya may narinig po kayo na masasamang pananalita galing kay Martin, address to Inday. Wala kayong marinig. Kahit yung Vice Presidente, tinawag si Martin na tambaloslos. At yung kanyang mga supporters, ang tawag kay Martin na tambaloslos na rin.
Sabi ni Martin, the same respect anya in support that we should extend to the President and other government officials. Dapat niya, kung humihingi kayo ng respeto para sa Vice Presidente, irespeto din natin yung Pangulo, pati yung iba pang opisyal ng ating gobyerno. Yun ang simple pong patama ni Martin Romualdez, mga kababayan. Pero tama naman po, you are demanding respect, pero hindi ka man marunong rumispeto sa kapwa mo, sa ibang opisyal. So ang ibig ninyong sabihin, irespeto lang si Inday at si Digong. Pero yung mag-ama, hindi man marunong rumispeto sa kanilang kapwa, lalo na sa kanilang mga kapwa officials. Binastos po yung mga congressmen. Di ba? Tinawag po yung buong institusyon na pinakang bulok. Pero kasama doon yung kanyang anak sa Congress. Kasi si Pulong, congressman din po. Di kasama yung kanyang anak na si Pulong bilang kasama sa bulok. Di ba? May kasabihan po tayo kasi. Respect begets respect. Kung marunong kayong rumispeto sa kapwa ninyo, irerespeto kayo. Kung marunong kayong sumuporta, kasi you are demanding support for, BP, pero tingnan ninyo, umiwalay na po nga sa policy direction ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Inday, kontra na siya sa peace talks. Tapos, you demand support. So, yun ang masama, mga kababayan, sa pag-ugali nila. Sinuport po siya, mga kababayan ni Martin. And in fact, nangampanya po si Martin Romualdez, campaign manager po ni Inday. Nagpasalamat pa nga po si Inday na sumasalang na lang siya sa stage. Wala na siyang ginawa kundi magsalita na lang. Lagi siyang busog. Lahat niyang pangangailangan ibinigay ni Martin. Pagkatapos mga kababayan yung ginawa nang mag-attempt yung kanyang best friend na si Hilo Garcia na ikodita si Martin, siyempre nag-react si Martin, yung mga congressmen na sumuporta kay Martin, na-demote si GMA. Ayon, nagalit po si Inday, nag-resign po sa lakas. And afterwards, tinawag po na tambalos-los si Martin Romualdez. Nakita ninyo kung gaano ka-immature yung gusto ninyong maging susunod na Pangulo. Diba? Tapos sasabihin ninyo, please support BP Inday Sara. Tapos tinusok ni Berwindi itong bastos na supporter ni Inday yung pagmumuka ni Martin Romualdez. At yung mga vloggers ni Inday po, mga DDS vloggers, tuwang-tuwa. Ganyan sila kasadista. Di ba? Natutuwa sila sa kanilang mga masasamang gawa. Yan man lang po, mga kababayan. Baga lang gusto ninyo po itong itry Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Ayos pa, o yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. And we are shipping po all throughout the world. Ayos ba? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.